tinuran po ng ating tagapagsalita, ang ating Pastor Val. Pwede bang paki-flash sa screen? Galatians 2:20 Tagalog. Galatia 2:20. At pagkatapos niyan ay Pilipos 1:21. Tagalog, please. Tinatanong kasi kanina ng atin pong tagapagsalita yung bakit at paano si Pablo ay nagdesisyon na hindi na siya maaaring tumalikod pa sa Panginoon. No? Kung titignan po natin yung buong buhay ni Pablo, it started in Acts chapter 9. It was the personal encounter of Paul with the living God. Paul was serving God sa ulo, by the head, o by knowledge. Or sabihin natin, by simply religion. But when Paul encountered God personally, ang pananampalataya po, mga kapatid, sabi po ng salita ay sa pakikinig, sa pakikinig, sa pakikinig. Tapos na po doon si Pablo. Hindi lang po siya, sabi nga ng tagapagsalita, nagturo siya. He didn't only thought, but he taught. Pero nung siya ay Pariseo, nagtuturo na po siya. So kung reading lang, kung pakikinig lang, meron na siya noon. But one thing that Paul doesn't have ay ito, yun nga, yung personal encounter. Maraming Kristiyano may alam sa Biblia. Maraming Kristiyano magaling sa Biblia. Pero hindi nangangahulugang na-enkwentro mo personal ang Panginoon. Si Pablo, hindi lang niya na-enkwentro ang Panginoon. But I would just like to run down, no? It started with personal encounter with God. And then God, after talking to Paul, si Paul, pagkatapos po niyang makonvert nung siya ay bautismohan ni Ananias, pagkatapos po nung nagpunta po siya ng Arabia, he spent 3 years in Saudi Arabia. Hindi para maghukayin ng langis, kundi para ihanda ang kanyang sarili sa patnubay ng Panginoon. So, personal encounter and personal preparation. Talagang maghahanda ka. If you are a soldier, sabi nga po ng tagapagsalita, you need to wear the battle gears. But you should know how to wear it. You should know how to let go, to remove, and you should also know when not to remove. Parang damit, kailangan alam mo kung kailan mo papalitan ang damit mo. No? So, nag-encounter, nag-prepared, at yung preparation ni Pablo nag-led to obedience. And then right after obedience, yung kanyang consistency resulted to living with God, lived with God, encountered God, prepared by God, obeyed God, lived with God. Nabuhay siya sa Panginoon, namatay siya, died with God, at panghuli, union with God. Punta po tayo dito. Paano namatay si Pablo na hindi nakikitla ng kanyang buhay, na humihinga siya? Sabi niya, ako'y napako sa krus, nakasama si Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo. 2 beses na yung Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman. Ibig sabihin, tao pa siya, nasa lupa pa siya, sa laman pa siya, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. So, meron po tayong rule in holy living. You cannot live with God not until you are crucified with God. Naranasan nyo na hubang mapa ako?
Hindi pa? Gusto niyong maranasan? Ayaw. Pero si Pablo, mga kapatid, sabi niya, this is a declaration. Wala pong nagpilit sa kanya. Ito po ay bukal na nagmumula sa kanya. Pero kailangan po nating alamin ano ang nagtulak kay Pablo. Okay? Sabi po ng Amos 3:3, maliban na magkasundo ang dalawa sa paglakad, hindi po sila magkakaunawaan. Not unless they both agreed. No? So, si Pablo, kung titignan po natin, meron po siyang paraan ng pagpapaabot ng kanyang nais na maunawaan ng mga taong sinusulatan niya. Yun nga po ay sa mga taga-Galacia. Okay? Ang mga tao sa mga Galacia, uto-uto. Bakit po? Madali po silang maniwala sa mga turo. Dito ho ba sa May Kawayan, particularly dito sa Villacor, marami ho ba ditong uto-uto? At sa tingin ko, mga kapatid, sa tingin ko sa mga mata ninyo, parang naniniwala kayong marami nga. Maaaring katabi ninyo, yung bang nagpapautang ka, nagpautang ka April 1. Hindi nyo ba alam yung April 1? Ha? Ano yung April 1? April Fools. Ano yung April Fools? Nagancho ka, kapatid. Natanso ka. Ako'y napako sa krus. Paano mo unawain yan? Pastor, paano ako mapapako sa krus? Exactly. Nakasama ni Kristo. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, if anyone is in Christ, ang sino mang nakipag-isa sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpako ng kanyang sarili kay Jesus. Hindi yung nag-join ka ng church. Hindi sinabi na if anyone is in TLC, FCCI. No. The Bible simply declares that if anyone is in Christ, na kay Kristo, at hindi ka mapupunta kay Kristo nang hindi ka napapako. Ano po ang konsekwensya ng pagkakapako? Masakit. Ugod ng sakit. At hindi mo nararamdaman sapagat yung iyong pakikipag-isa sa Panginoon ay panlabas lang. Para bang fake news. Noong panahon namin, hindi ho puso ang fake news. Kasi ang mga tao noon, totoong tao. Ito na naman ako. Matanda na kasi ako eh. Ako'y napako sa krus na kasama, hindi hiwalay, kasama ni Kristo Jesus. Pastor, di ba napako sa krus dalawang magnanakaw? Tanungin kita, kapatid. Sa tanang buhay mo, hindi ka ba nagnakaw? Pero hindi po yun ang konteksto niyan eh. Tuloy ko lang po At hindi na ako ang nabubuhay. Kung babasahin po yung Lucas 9:23, ang sabi doon, ang sino mang nagnanais na maging tagasunod ko, ano ang kanyang mga patakaran? 3. Deny, imposible. Kaya mo bang di pagbigyan ang iyong sarili? Deny. Mas mahirap na yon. Ito po ang susunod. Carry your cross. Mas lalong imposible. Ano ibig sabihin ng carry your cross? Your decision must be based in a godly perspective. Because that is the cross that you are carrying. The decision you make in your life is one way of saying you are carrying a cross. Because decision is always heavy. Walang magaan na desisyon. Laging mabigat ang desisyon. And if you will come to think of it, decision requires what? Carrying a cross requires decision. And decision must be led by wisdom coming from God. Hindi ka magkakamali. Hindi na siyang nabubuhay. So, may karapatan na ang Diyos sa buhay ni
Pablo. Hindi na si Pablo ang kikilos kay Pablo, kundi si Kristo ang kikilos kay Pablo. Kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Sana mangyari po sa atin yon. Si Kristo ang nabubuhay sa akin. Hindi yung sarili ko ang nabubuhay sa akin dahil gagawin kong Diyos ang sarili ko. I will always give priority to myself rather than to God. You always, sabi nga ng ating tagapagsalita, goal. Focus on the goal. Ano ang goal mo? Anong goal mo? Of course, you have many goals. But among those goals, what is top goal among the goals? At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, present. Present. I-assess po natin ang buhay natin ngayon. Paano po tayo nabubuhay? Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ito, sa ganito, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Pag sinabi mong pananampalataya, wala kang choice dyan. Wala kang choice dyan. Kung tutuusin. Kasi napako ka na eh. Kapag napako ka na, stuck ka na doon. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng humiwalay sa Panginoon. Pero bakit maraming tumatalikod? Desisyon nila yun eh. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos. Na sa akin ay umibig. Ang sarap. Basahin niya, no? Na sa akin ay umibig. Yan po yung kauna-una kong salita ng Panginoon narinig ko na sinabi sa akin ng Panginoon, okay, nasa ibang bansa, Tagalog. Mapalad ka, mahal kita. Sounds corny, but it's true. I just hope you can experience that. Na sa akin ay umibig. Biruin mo, sino ba tayo para ibigin ng Panginoon? At ang ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Tayo, wala sa listahan natin ng Panginoon eh. Lalo ngayon, malapit na yung pagdating ng Pasko. Wala po sigurong nag-contemplate dyan. No? Na ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos. Na sa akin ay umibig. Ano meron ka para ibigin ka ng Panginoon? Ano meron ako para ibigin ako ng Panginoon? At hindi lang niya ako iniibig. Binigay niya yung kanyang sarili dahil sa akin. And then, Philippians 1:21, Tagalog. Matatapos na po tayo, mga kapatid. Sapagkat sa ganang sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. At namatay si Pablo. Namatay si Pablo na hindi niya ikinahihiya ang uri at paraan ng kanyang kamatayan. Namatay si Pablo na tinuunan niya ang kanyang buhay. Sabi niya sa Book of Acts, hindi ko na inaaring mahalaga ang buhay ko. Ang tanging nais ko ay matapos ko lamang ang takbuhin na ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon. At mamatay siya na malinis ang kanyang konsensya. Sa buhay ko, mga kapatid, 63 na ako, 7 more years, I'll be turning 70. Noong nakaraan ay nag-necrological service ako doon sa pinsan ni Presi. He died at 71. Papalad siya, umabot siya ng 71. The fullness of life does not depend on the years by numbers. The fullness of life can be measured by how much you know Christ. Gaano mo kakilala ang Panginoon sa panahon na ikaw ay pahihintulutang ligligin sa iyong pananampalataya. This morning is a spiritual battle.
No? Pinanalangin natin si Pastora Dulce, pinanalangin natin si Prince na natutulog na ngayon. Yung bata ay suffering from vertigo. Kabata-bata may vertigo na. At salamat, pinagpahinga siya ng Panginoon, binigyan siya ng mahimbing na pagtulog. So wala po tayong kayang gawin metaphysically. Only God can do the pacifying, yung pagpapanatag. We can only pray. And believe, sabi po ng James, those who ask must believe. Must believe. No? Dapat maniwala tayo sa pinapanalangin po natin. At higit sa lahat, paniwalaan natin ang Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin. At yun, narinig po ninyo si Pastora Aina. Sabi niya sa akin pa, kung magpapatotoo ka, sabihin mo yung buong detalye. Kasi nung unang tinatanong ako, wala pa akong abstract. Ang sabi lang ng doktor, acute respiratory failure. Pero ano ang nagtulak for that respiratory to fail? No? Ano yung nagtulak? At sinabi po ni Pastor Aina kanina, he intended to kill herself. And so this is an opening or an eye-opener for all, not only for the pastors, but for the parents themselves. Hindi dahil naglilingkod ka sa Panginoon, hindi dahil punong-puno ng activities na lagi kang wala sa bahay, ay magiging maayos na ang lahat. The enemy is waiting for someone whom he may devour. Kung nakikita kanyang nananalangin, iiwasan kanya. Pero pupuntahan niya ang iyong mga mahal sa buhay. At salamat sa Diyos dahil nga noong panahon na yun, wala nang lalapitan. Walang ibang lalapitan kundi ang Panginoon. I remember Elisha when he prayed for the son of the woman. No? He died of, ano yung sakit sa ulo? Letter M? Yung sakit ng bata na delikado? Letter M. Na 777, 777. Ano yung term ng anong sakit yun? Pakisigaw po at hindi ko na kayo marinig. Huwag nyo na ibulong sa hangin. Kasi tinatangayin ng electric fan yung boses niya. Meningitis. May tumama ho ba? Bigyan ng jacket. Namatay po yung bata ng meningitis. Ang sabi nung babae, ang sabi ko naman sa iyo, wag mo na akong paasahin. Bakit pa lumaki ang batang to tapos mamamatay din naman? So dinala sa kwarto. Anong ginawa ni Elisha? Dinapaan yung bata. Dinapaan. At yung ilong niya, hiningahan. Hiningahan. Dinasalan yung bata. Sa madalit sabi, patay na yung bata, hiningahan ng Diyos sa pamamagitan ng propeta na buhay ang bata. At yung mga panahon na yun, mga kapatid, wala po akong ibang magawa kundi lumuhod. Hawakan ko, hindi ko na pwedeng dapaan si Aina. Hindi na nga makahinga, dadapaan mo pa. So, hinawakan ko yung sikmura, hinawakan ko yung noo, sabay manalangin. At hindi ko sinasabing magaling akong manalangin. A broken and a contrite heart, God will not despise. Yung basag na basag ang puso mo, ang Diyos ang nagbubuo. Basag ang puso ko, hindi dahil makasalanan ako. Pinatawad na ako ng Panginoon. I'm righteous before the Lord. Basag ang puso ko because I'm seeing my daughter suffering and dying. It's hard to bear seeing your daughter suffering and you cannot do anything na wala kang magawa. So what can you do? What will you do? What you must do? What you need to do? Bend your knees, pray hard, pour out your spirit, and ask God, Lord, into your hands I commit my daughter.
At yun ang sinabi ni Pablo, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay si Kristo. That is the fullness of life. Kung hindi mo ipinamumuhay si Kristo, kahit na anong meron ka, kulang ka pa rin. At mananatili kang kulang, sapagkat ang kabuuan ng tao ay hindi ang mga bagay na magpapasaya sa Kanya. Because the joy, the deepest joy, cannot be found and cannot be defined by the wealth and riches that a man could have. Only God can fulfill whatever is missing. Only God. And I thank the Lord sapagkat binalik niya sa akin si Aina. Binalik niya sa amin si Aina. At nung panahon na siya ay nakakoma, tinitignan ko na yung retrato ni Aina and hoping that one day, we will be together again. Kasi madalang kami magpa-picture ni Aina eh. Magkaaway kasi kami niyan. Pero dahil nga may ginawa ang Panginoon, masarap sa ama na mahalin ka ng anak. At sa ating mga magulang ngayon, huwag po kayo magpakumpante. Not because naibibigay mo lahat ang mga bagay na kailangan ng anak mo, hindi nangangahulog hang okay sila. No? No? Kung tutuusin nga, si Aina, wala nang hihilingin pa yan eh. Kumikita yan, mga kapatid, mas malaking sweldo niyan sa atin. Kahit anong gustuhin niyang bilhin, kung gugustuhin lang niya, kaya niyang bilhin. Kahit boyfriend, kaya niyang bumili. Wala nga lang online na boyfriend sa Lazada. Mahal siguro ang SF nun, no? Pero tingnan niyo, meron mga bagay na beyond her control, beyond my control, kasi personal ang galawan ngayon, mga kapatid. So remember, when you follow Christ, sabi niyo, I have decided to follow Jesus. Binata pa po ko, kinakanta ko na yan. At mahirap po para sa isang ama na makita ang asawa na pinapatay. Mahirap sa isang ama na makita ang mga anak pinapatay. Meron pa po isang kwento. Alam niyo ba yung kantang It is well with my soul? Halos pareho lamang po ang daloy, pero iba ang tema. Yung It is well with my soul, nagkaisa ang mag-anak, isang mag-asawa at ang kanyang mga anak. Sabi nila, magpipiknik sila. And they went out to picnic. So naglatag na sila. Nakakita sila ng magandang lugar. May falls, may tubig, everything is like paradise. No? So they decided to go for a swim. So kampante, lahat. Wala. Sila ba magsasabing may trahedyang magaganap? But all of a sudden, that supposedly happy, meaningful family picnic turned out to be a tragedy. Bakit? Yun pong mga bata, nung sila'y naliligo na, nalulunod na. Siyempre, silakbo ng ina. Tinakbo yung mga anak. Dalawang nalulunod, tinakbo ng ina. Nahagip siguro yung ina, 3 na silang nalulunod. Walang magawa. Sino ang uunahin ng asawa? At huli na eh. Kahit na sagipin sila. Anong sinabi ng lalaki? It is well with my soul. Huwag nawang mangyari na sa inyo, mga kapatid, yung pinagdaanan namin ng Pamilya Patria. It is an eye-opener. Take good care of your family. Speak to your children, especially the youth of today. No? I thought all the while, Aina is okay. Talented tong anak ko eh. Strong woman ito eh. Pero there is something behind her capacity
to hold or to push back, to prevent. But it doesn't happen. It penetrated her soul, her brain, and it came up with a very drastic decision. May sinulat pa nga si Aina eh. Kala ko nun bulaklak, sabi ni Aina pa. Hindi yung bulaklak, pagong yun. Kasi ganon-ganon eh. Di ba, anak? Pagong yun. Nakalagay ito, no? Mahal na mahal ko kayong lahat. Signed, Aina. So take it from us. You heard it from Pastora Aina. Yung diagnosis ay acute respiratory failure. Pero graphically, sinabi po niya, it is suicide. Suicide. The youth of today, the parents of today, take note. And even the pastors of today, take note. Kasi isang nagpaantig sa aking damdamin na sinabi ni Aina nung kami nag-heart-to-heart talk. Sabi niya, pa, magaling ka sa theology, magaling ka sa preaching. Nakita ko ang improvement ng church, lumaki ang church. Hindi niyo masasabing mali kang Kristiyano, hindi ka tamang Kristiyano. Pero kailangan namin ng tatay. We need a father. Masakit yun para sa akin, pero I need to face the reality. I thought all the while okay ako sa mga anak ko. Pero there's one thing missing. They need my presence. No? Dapat nandoon ako sa kanila. At saka pinagbawalan ko silang umiyak kapag nag-uusap kami, no crying. So nahihirapan sila to the point na si Aina sabi niya, I could not cry anymore. I do not know how to cry anymore. So I ask forgiveness, my daughter. If you like to cry, then cry. If you need someone to talk to, please let me know. Sabi ng tatay ko nung nabubuhay siya, anak, kapag meron kang gustong ituwid sa akin, titiwala ako sa'yo. Mas mataas na yung pinag-aralan mo sa akin. Ituwid mo si tatay. And I borrowed those words from my father, who is long been dead. He's with the Lord already. And it came to realize na I can now use this kay Aina. Kung meron siyang gustong ituwid sa akin at nakikita niya na makatutulong sa akin, please, sabi ko kay Aina, hindi ako magagalit. I'll be proud of it. Because my own blood is taking the initiative of correcting me. No? Kaya mga magulang, be teachable. Be available. At magala kayo dahil ang tuturo sa inyo mga anak ninyo. Ibig sabihin, mahal kayo ng mga anak ninyo. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Pasalamat sa Diyos sa pagbabahagi po ni Pastor Bal ng kanya